Diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si Diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth, abang mahal ko yung si Diday ko. Diday ko, diday ko, Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up, feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mo-tama. Alo pag-wine na nag-alala mo, tama-mo-taba. Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time, bro, saglit lang to, tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo and stole, amin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa, pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Mas better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies kang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home
depo, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o di ba ang dali? Astro na TV Audio Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. The Home Depot. Ayan, so greetings po. Isang ligtas at mapagpalang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig at nanonood sa atin sa umagang ito. Narito kami muli, ang inyong lingkod mula po sa OWAS Fire Station. Featured po tayo ngayon sa Alejandro Broadcasting Network sa Legazpi. At saka naman magpapakilala muna kami. By the way po, ako po si Katropang Kai ng OWAS Fire Station. At ako naman po si Katropang Slice ng OWAS Fire Station. Time check po! It's 9:12 in the morning. Ayan, so bago tayo magsimula mga katropa, batiin muna natin ang ating mga pinagtititagan na opisyales hanay ng ating Bureau of Fire Protection. Nung una po, syempre sa aming BFP Officer in Charge, si Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Quanchu. Good morning po, sir. At sa ating Regional Director of BFP-R5, Sir Fire Chief Superintendent Junito F. Maslang, sir. Welcome po sa Region 5. Syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan si Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall, Assistant Regional Director for Administration. Good morning, sir. At ang ating Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid, ang ating Regional Director for Operations. Ma'am, good morning po. Good morning, ma'am. Syempre, kay Fire Senior Superintendent Emily M. N. Doma, Regional Chief of Staff. Good morning, ma'am. At sa ating Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jerickson P. Maraflor, sir. Good morning. Good morning po. Syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan ng ating mga officers dito sa UWAS Fire Station. Syempre, unang-una dyan ang ating Municipal Fire Marshal, SFO4 Claudio T. Marunilla Jr. Sir, good morning po. At sa ating admin personnel at operation personnel at sa lahat ng mga personnel sa Bureau of Fire Protection, Region 5, good morning po sa lahat. And sa aming buting Mayor, Municipal Mayor, Honorable John Kenneth M. Trinidad, nagpapasalamat po kami sa full support ng inyong administrasyon sa amin. Po, bago po natin simulan ang ating palatuntunan, syempre magbibigay po muna kami ng weather update. As of today sa OWAS Albay, Philippine Weather Forecast, OWAS Albay, 77 degree Fahrenheit, cloudy shower or 2, low pressure, 74 degree current weather, 81 degree raindrop, 15% chance of rain as of 9 a.m. 83 degree raindrops, 47% chance of rain sa pagdating naman ng 1 p.m. 86 degree 34% at in 2 p.m. 85 degree raindrop sa 3 p.m. naman. Okay po. At ang ating magiging topic sa ngayong umaga ay tingnan natin yung ating mga electric bills. Yes. Okay, so electrical safety. Siyempre, pagdating sa electrical, pag hindi safe, pwede magkaroon ng fire. Yes. So, meron tayo ditong kasamahan sa OWAS Fire Station, si Katropang Kai, na merong expertise pagdating sa electrical. Ngayon, Katropang Kai, ano ba ang pwede mong maibigay na mga advice sa mga ating nanonood, sa ating mga viewers para makatipid sa kuryente? Kasi tumataas ang ating mga bill, pataas ng pataas. Yes, yun yung nagiging issue natin ngayon, no?
kadalasan ay karamihan pala sa ating mga consumers ngayon ay nagiging problema o kaya reklamo nila ay ang kanilang mataas na electric bills. Okay, isa sa mga tip na may bibigay ko ay syempre kung hindi natin ginagamit ang ating mga appliances, much better na i-off natin ito at syempre for safety is i-unplug. Alam naman natin na yung mga ating electrical appliances is nag-emit siya ng heat o init. Halimbawa na lang yung mga hindi natin ginagamit na appliance kagaya ng electric fan, syempre yung heat is na yung energy bagay is yung electrical energy is a type of energy na tapos yung losses niya, halimbawa yung init, is yung electrical energy na hindi nagamit is nakukonvert sa init. Yun yung nagigisang cause ng losses natin. Hindi naman natin napapakinabangan, pero ang nangyayari, nagiging part siya ng konsumo natin sa kuryente. So yun pala yung nasa resibo na system loss. Yeah, isa na yan doon. Isa na yun. Okay. Isa pa, syempre, yung nagiging problema din natin yung mga illegal connections natin. Siguro... Ayan, siguro may tanong ako dyan, katropang Kai. Yan ang mga illegal connections. Paano ba natin ma-detect na yung metro natin ay may illegal connection na naka-connect? Syempre, unang-una dyan, magtataka ka kung halimbawa yung metro natin ay papansin kayo may mga ibang wires na nakakabit. Malamang ay may mga masasamang loob na legal na nag-tap sa inyong koneksyon. Syempre, ang mangyayari dahil nagkukonsumo din sila, yung konsumo nila ay mapupunta o kaya lalabas doon sa kilowatt hour meter. Opo, magtataka tayo, bakit kaya ang taas ng... Ngayon, katropang Kai, paano kung yung illegal connection nila ay hindi mo makita or hidden? Yan yung isang magandang tanong, no? Opo, kung halimbawa, hindi mo ma-determine o kaya kapalagay mo ay may illegal connection na nakakabit sa iyong linya, at nagtataka ka kung bakit masyadong malakas yung yung konsumo mo, much better na magkonsulta ka sa ating local distributor, which is Aleco, o kaya naman kung hindi available sa mga professionals kagaya ng engineers, electrical engineers at mga registered master electrician para ma-check o kaya ma-determine yung linya mo kung meron ba talagang illegal na nakakonect dito. Sige. Ngayon, katropang Kai, meron sa akin nakapag-share na isang electrician din. And ang advice niya sa akin noon, para sir nga makita natin na may nakakonect dyan sa bahay nyo, i-off or ibaba mo yung main switch mo, tapos tignan mo yung metro. Yes, very good. Pag umaandar pa yung metro, meaning, halimbawa, pinatay mo na yung main switch mo or yung control panel mo, meaning wala ka ng kuryente sa loob ng bahay. Opo. Pero yung metro mo ay continuous pang tumatakbo, meaning May illegal. may illegal. Opo. Isa pa sa mga pwedeng ma-determine kung may... Tama ba yun? Okay ba yun? Tamang yun. At katropang search lights. Hmm. Isa yun sa mga bagay kung paano natin ma-determine. Isa pa is ang paggamit ng instrument, electrical instrument kagaya ng ammeter, okay, yung clamp meter. Yeah. Yung clamp meter, pag halimbawa hindi mo ma-determine kung talagang may illegal connection, is ikaklam mo yun ngayon yung clamp meter dun sa linya mo. Kung sa nakikita mo mataas yung amperage o yung ampere reading dun sa clamp meter, malamang sa malamang ay may illegal o kaya may ibang gumagamit ng linya mo kaya mataas ang iyong bills. Yan. So, itong mga illegal connection na to, ito po ba ay delikado, katropang Kai? Yes, ito po ay sobrang delikado. Kasi unang-una, hindi sila sumunod sa tamang standard. Unang-una, syempre, labag sa ating batas ang pagkonekta ng mga illegal na ganyan. Ikalawa, sabi ko nga kanina, yung standard, hindi nila nasunod. Basta na lang sila nag-tap dun sa linya mo, which is very dangerous,
Bakit? Hindi standard o hindi maigi yung pakaka-connect nila. Kung halimbawa syempre pwede itong mag-cause ng aksidente o kaya pagkakakuryente. Sa malamang, pwedeng mag-cause din ng sunog. Alam naman natin na pag hindi standard ang isang bagay, ibig sabihin, sobrang delikado ito. Bilang sa ahensya ng pamatay sunog, ito po ay ating iniiwasan at mahigpit na ipinagbabawal. Ang iba niyan wala naman mga safety features kagaya ng circuit breaker. At yung iba naman diyan basta na lang gumamit ng mga wires. Yung mga wires diyan ay minsan substandard. Siyempre para hindi visible, hindi agad makita, ang ginagamit nila ay yung mga maliliit na wires. Yung mga maliit na wires na yon, konti lang limited lang yung amperahe na pwedeng dumaan diyan. Kung halimbawa hindi nila alam, madami silang appliances na sinaksak o kaya naman mataas yung konsumo nila, siyempre ang unang-unang mangyayari dyan ay mag-overload ang wire. Pag nag-overload ang wire, anong mangyayari? Iinit ang wire. Babagay yung wire, yung copper wire sa loob. Pag natunaw yon, yung dalawang linya magdidikit, yun na yung pagsisimula ng short circuit. Kaya alala po sa iba dyan na gumagawa nito, wag po ninyong gagawin yan. Kasi makakompromise natin siyempre unang-una ang safety natin, safety mo. Siyempre yung pamilya mo na itinira mo doon sa bahay na kinonektahan mo ng illegal, anong pwedeng mangyari? Pwede silang makuryente at pinakamasama, pwedeng masunog ang inyong bahay. Ayan. So, napakaklaro na, mga viewers. At saka, ito pa, may isa pa akong tanong, katropang Kai. Ang transformer ba? Kasi usually yan ang ating nireruspindan dito, mga post fires, mga transformer na pumuputok. Meron ba siyang maximum load? Ilan bang bahay ang pwedeng makatap dyan? Ilan bang establishments? Or may area ba yan, mga transformer na yan? Yung transformer kasi natin is may capacity yan. Yes. Yung output capacity niya is rated in kVA or kilovolt ampere. Yun yung output power niya. Ngayon, ang pinakaunang makakapag-determine yan, sana, is yung ALECO. Kasi makikita nila o kaya ma-determine nila kung kaya pa ba ng load o kaya ng specific na transformer na supplyan yung isang community. Opo. Kasi kaya ang nangyayari kasi ngayon base sa ating experience bilang mga bumbero is masyadong mababa na yung voltahe. Opo. Kasi sobrang dami nung consumers. Opo. Alam naman natin, sa amin, hindi pala alam ng iba, no? Alam namin na pag alimbawa masyadong mababa yung voltahe is mataas yung amperahe. Ngayon, yung mataas na amperahe, anong nagiging cause nun? Pag masyadong mataas yung ampere, syempre mako-compromise natin yung mga conductors natin, yung mga linya papunta sa mga bahay. Iinit yun ngayon. Pag uminit yun ngayon, syempre sabi ko nga kanina, na-transform yung electrical energy into heat energy. Ang mangyayari, pag uminit, tunaw yung mga connections natin, halimbawa nga sa entrada, yung experience natin, kadalasan sa mga service entrance, and then yung mga wires natutunaw, and then yun ang pinagsisimula ng sunog. Kaya sana naman, kasi kadalasan na issue natin ngayon, kahit dun sa amin masyadong mababa yung tawag dito, yung voltahe. Isa pa pala sa nako-compromise niya, syempre is yung mga appliances. Ngayon, yung mga appliances na yon, kapag masyadong mababa yung voltahe, is umiinit din ng grabe. Kasi nga, syempre, dependent sa voltahe at saka may specific na capacity o kaya range ng voltahe lang na pwede natin i-feed. Syempre, yung mga ratings ng mga appliances natin is 220 volts, di ba? May tinatawag tayo na over tapos under voltage. Over voltage exceeding 240 is considered
over voltage. Pag, 110. pag halimbawa naman low voltage, 200 below is considered low voltage. Ibig sabihin, yung rating na yon ay hindi na hindi na sapat para sa ating mga appliances. Lalo na yung mga inductive. Ano ba yung inductive? Yung mga motorized. Kaya ang nangyayari, umiinit, masyado. Kaya nga, isa pa yan sa mga cost ng masyadong pagtaas ng ating mga bills. No, yung low voltage na yan. Saka syempre, pag low voltage, masyado, taas yung init doon sa copper, susunog na naman. Opo, kaya isa ba yung mga reklamo natin ngayon is kadalasan sira daw yung mga Appliances. Yes. Nasira yung rep, nasira yung aircon. Opo, kaya dahil sa low voltage. Isa pa pala no, tip na lang sa ating mga taga-subaybay, mas maigi kung sa inyong lugar po ay nakaka-experience kayo niyan is i-report natin sa Aleco. Baka sana naman ma-solusyonan nila. Opo, isa pa, kung wala talaga, kasi masyadong malayo yung bahay ninyo, siguro na din sa haba ng service required, mas maigi na lang na mag-provide na lang kayo ng ABR para at least sustain o kaya makuha natin yung tamang rating ng voltahe para sa ating mga appliance. Ayan. So, in relation doon, katropang Kai, sa in-explain mo, with regard sa appliances and then yung sa transformer, yung load, capacity, Yes. so, dapat ba na kami, as consumer, kasi tayo pag nakapaldo or nakaswerte sa buhay, Yes. padagdag ng padagdag ang appliances natin. Dapat ba natin i-report sa ating electric company or provider na ako magdadagdag ako ng isang aircon ngayon, magdadagdag ako ng 2 aircon, isang automatic washing machine. Dapat ba yan reported? Siguro, kasi isa sa mga i-consider natin is yung size ng ating service required. Yan. Yes, oo. Kasi minsan, halimbawa, during nung pag-apply natin ng bahay, syempre, i-consider lang muna yung specific na Basic. load Oo. na in-apply natin dun sa electrical plan na sinubmit natin. Hmm. Ngayon, hindi pa nila na-anticipate yung laki ng service required na ilagay. Malamang, yung service required mo masyadong maliit. Opo, kaya minsan, sabi ko nga, napuputol o kaya nag-overload, nag-overheat. Opo, para naman mapalitan nila yon. And then siguro, para ma-consider nila yung load doon sa community na tumataas. Then, sabi ko nga, halimbawa yung transformer kung saan nakatabit kayo ay Limited yung capacity. limited na o kaya sobra na, sobra na. Puputok. Opo, puputok. Kadalasan yung transformer nag-overheat. Di ba na-experience natin yun, yung parang kumukulo na yung Yes, katropang yung Kai. transformer oil doon sa loob ng transformer kasi yung transformer oil is yun yung cooling system niya. Hindi na kaya niya i-sustain yung sobrang init kaya bumubulusok Kumukulo na. and then syempre nangyari is sumasabog. Ayan. So, tapos na tayo doon sa labas na electrical components. Yes. So, after ng ating commercial break, papunta na tayo doon sa mga bahay-bahay. Ayan. So, babalik po kami, mga katropa. Commercial break muna tayo. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo.
up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mo-tama. Alo pag-wine na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save more, live. That's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Ayan, so we're back. Kumusta yung commercial break? So galing tayo sa labas kanina. Yung transformer, yung drop wire, yung mga illegal connections. Papunta naman tayo ngayon sa loob ng bahay. So unang mamimit natin kung galing sa labas, pasok ng bahay ay yung natawag nating circuit breaker or yung ating mga control panel. So, katropang Kai, pwede mo ba kami mabigyan ng insight kung ano yung circuit breaker control panel? Okay, yung pagdating sa entrada natin, yung service entrance service oriented natin is papasok muna dun sa panel board. Yeah. Okay, unang-unang i-consider natin, lalong-lalo sa loob ng bahay, is yung location ng panel board. Saan ba dapat nakalagay ang ating mga panel boards? Opo. Sabi sa Philippine Electrical Code, dapat daw kadalasan ilalagay yan sa parating may taong lugar. Anong specific na part yun ng bahay? Kitchen, and then, syempre, dun sa sala. Sala. Opo, pero paalala po sa lahat, no? Yung iba kasi is parang ikinukonsider nila, okay, parang nagiging, parang hindi maganda, no? Tingnan. Kaya minsan yung iba, nilalagyan ng frame. Okay, Artistic. itinatago yung panel board. Para aesthetic daw. Yes, opo. Mind you, mga katropa, alam nyo ba na delikado ito? Bakit? In case of emergency, hindi natin ma-off o kaya masya-shutdown yung power supply sa loob ng bahay. Kasi bubukas ka pa nung buwan eh. Yes. Ilagay mong frame. Opo, kaya yun yung nangyayari. Yung isang bahay na na-inspect namin is linagyan na niyang cabinet. Opo, Lagyan ng ng pinggan tsaka baso. opo, paano yun? Paano natin yun makikita? O kaya paano natin ma-access agad-agad yung panel board? Opo, yung panel board po, sa loob ng panel board po, ay may mga circuit breaker siya. Ang nasa pinakataas niya is yung main circuit breaker. Yung main circuit breaker po, para, kumbaga in layman's term na lang to, katropang searchlight, para mas maintindihan nila. Yung main circuit breaker po, yun yung pag in-off mo siya, ma-off yung entire circuits. Ibig sabihin, kahit hindi mo na i-off yung mga branch circuits niya, is naka-off na siya lahat.
Po, kasi yung main supply, okay, yung pinaka-supply galing sa poste papunta sa loob ng bahay, is siya yung nagko-control. Second part is syempre yung mga branch circuits. Po, yung mga branch circuits na yan, kadalasan is may mga ratings yan. Po, halimbawa yung sa ating mga outlets, specifically 20 amperes yung rating niya. Po, and then yung mga sa lightings is 15. Pero yung sa mga miniature natin na breaker, yung kagaya ng ABB, Chin, Schneider, yung mga maliliit, medyo mababa na yung rating niya. Opo, isa pa ang paalala po, no, ang circuit breaker ay hindi niya pinoprotektahan ang appliance natin. Ang pinaka-purpose ng circuit breaker is protektahan ang mga wiring sa loob ng bahay. Opo. O, alimbawa, nag-exceed siya sa rating, specific rating ng wire na sinusuplayan niya, automatic is mag-shut off siya. O kaya, magti-trip off. Yung trip off naman pala, isa yun sa mga safety feature ng circuit breaker kung saan nakadetect siya ng short circuit. Okay. Opo, sabi ko nga 20 amperes sa mga appliances and then 15 amperes sa mga ating mga lighting outlets, okay, yung mga ilaw. O, isa pa pang paalala, no, paano natin malalaman agad kung alin yung i-off natin? Halimbawa nga, pumutok yung outlet. O, para hindi na natin patayin at lahat ng breaker, kami sa BFP, palagi namin remind ating mga residential communities na dapat parating may tagging. Okay, nakatag, nakalabel Doon sa yung specific cover. Yes, tama Sir Slice. Specific circuit breaker para alam natin kung ano lang yung i-off natin. Kaya halimbawa ngayon din pumutok, syempre madilim, para hindi na natin i-off yung ilaw, para dali natin sabi Listen up. Get the vibe so clean. is naka-standard. Po, halimbawa, 10 saksakan, halimbawa ngayon, i-compute natin, 1 kilowatt sa kada saksakan is 10, maximum of 10, more or less 10, 10 saksakan, 10 saksakan, yun lang yung naka-top dun sa ating circuit breakers. Same din sa ating ilaw. So, base dun sa explanation mo, katropang Kai, yun yung may mga different breakers. Main and then branch circuits. Opo. Paano yung common nating nakikita sa community na isa lang? Yung luma pa and then yung may bago, yung binababa-baba lang. Yung fuse. Fuse lang. Opo. Masyadong delikado din po yun, no? Kasi, syempre, naka-incorporate na lahat. Yung ilaw, tapos yung... Sa isang switch. Pwede naman din yun. Kaya lang, given na dapat is masyadong mababa lang yung load dun sa bahay. Opo. Okay. Kumbaga, siguro isang saksakan, isang ilaw, okay, 2 saksakan, mga 4, 3 ilaw. Pwede yun i-consider. Pero kung masyadong madami, kagaya ng napapansin natin during residential inspection, naka-incorporate na lahat. Kung masyadong madaming load, pero isang breaker lang, bawal na bawal po yun sa ating fire code. Sa ating fire code and then sa Philippine Electrical Code, malaking violation po. Siyempre, makukompromise ang ating safety, pwedeng may makuryente, at malamang pwedeng pagsimula ng sunog. Ayan. So, pagdating naman na katropang Kai, ano yung pinaka-the best na mga wires? Ano ang pinaka-the best time para i-check or i-maintain yung ating mga electrical components and electrical wiring sa ating residential bahay? Sabi sa Philippine Electrical Code, dapat daw ay papalitan o kaya i-check natin yung mga electrical wirings and fixtures natin pagdating ng 10 taon. 10 years. Okay, 10 years. Kasi hindi naman kasi yan lifetime .
Opo, may mga kuan yan nagde-deteriorate din yan. Po, dapat within 10 years, dapat i-rehabilitate natin for safety purpose na din. Opo, hindi yan kapritsyo kaya kagustuhan ng mga engineers. Kaya natin bilang mga safety practitioner, kino-consider natin dyan is yung safety. So, kasi lahat naman ng bagay is naluluma, nagde-deteriorate. Kumbaga, hindi Tao nga, naluluma. Yes. Hindi lifetime lahat ng bagay, hindi forever. Opo. Ayan. Opo. So yun lang yung constant, di ba? Yes, tama. Ang constant sa ating buhay ay yung change. Kaya dapat makita o ipakita natin itong mga electrical components natin, wirings, every 10 years. Opo. So, meron din akong nahalata, katropang Kai. Kasi pag tayo nag-inspect, yan, para at least malaman ng ating mga viewers, mga layman, yung mga junction box na nakabukas lang. Oo nga. Siguro mas maganda i-explain nyo sa kanila kung bakit lahat ng connections or dalawang wire na naputol, pag pinag-connect dapat nasa loob na. Opo. Junction box. Tama ka po dun, katropang slice. May tinatawag kasi tayong open and exposed wiring. Opo. Yung mga wirings dapat naka-enclose kasi siya sa isang raceway. Opo. Ano yung raceway na sinasabi ko? Halimbawa, yung dalawang wire, HHN, AWG, hindi dapat siya exposed na nakikita natin na clear lang andyan sa labas ng ating bahay. Dapat naka-enclose siya. Halimbawa, kung tinatawag na surface type, is dapat sa plastic molding. O pag naka-enclose naman, nasa loob ng wall, dapat nasa tubo siya o kaya PVC o kaya plastic molding. Halimbawa naman yung mga connections na nakikita natin parati. Halimbawa yung dalawang wire na join o kaya yung pig splice. Dapat is naka-close din siya and then nakalagay siya sa tamang junction box. Yung junction box, after ma-connect, yung wire, yung splice, is dapat kinocoveran pa din yon. For safety purpose na yan. Bakit? Kasi, syempre, pag exposed, pwedeng ma-access ng mga insekto o kaya naman yung mga rodents, baga. Syempre, pwedeng tagatin. Opo. And ano pwedeng mangyari? Sabi ko nga, parating sinasabi ko, electric fusion, and then most probably ulo ay sunog. Opo, kaya dapat ay naka-enclose lahat ng ating mga wirings. Opo. Kasama na dyan yung ating mga mga outlet. Yes, dapat may cover din yan, may diba? cover din, opo. Yung mga outlets naman natin, specifically dapat yung mga strategic na lalagyan mo, dapat may outlet ka doon. Halimbawa ngayon yung sala, kung saan nilalagay mo yung TV mo, dapat may permanent na saksakan ka doon. Isa pa pala, katropang slice, napapansin ko is yung paggamit natin ng tension wire. Yan. Opo. Yan yung pinaka, let's say, common and kasi napaka-convenient gumamit ng extension wire kasi isasaksak mo lang, ilalapit mo sa'yo, sasaksak mo lang sa main outlet, ilalapit mo sa'yo, then doon ka na magcha-charge and maglalaro ng email sa lamesa nyo. Yes. Diba? Very, So, very convenient. Opo, pero hindi natin napapansin yung risk o kaya yung hazard na may pwedeng maidulot nito. Opo, paalala po sa lahat, ang extension wire ay ang paggamit ng extension wire is for temporary use only. Opo, sabi ko nga, kung halimbawa may ilalagay mo talaga yung TV mo doon o yung ref mo doon, much better na magpalagay ka ng permanent na saksakan. And according po sa electrical safety, opo, pag sinabi nating temporary is 30 to maximum of 90 days. Yun po yung sa electrical safety. Opo. Pag hanggang doon lang natin pwedeng gamitin yung mga temporaries natin na sakan. Pwede pang, alam mo, di ba, sabi mo, to 90 days. Yes. 30 to 90 days. Pag 90 day, tatanggalin ko, tapos ibalik ko lang ulit. Ay, hindi. Dapat talaga Para pa rin nyo yung days. Hindi talaga. Kailangan natin talagang palitan na yon.
Opo, isa pa is yung paggamit natin ng octopus connections, no? Yan, very sikat na term, octopus connections. Octopus. Ano ba meaning yan? Octopus, 8 ang kanyang galamay. Yes, opo. Kasi minsan, lalong-lalo na yung mga nabibili natin na extension wires dyan sa mga tabi-tabi na, hindi ko napapangalanan yung kung saan nabili. Opo, ang nangyayari is masyadong maliit yung wire and then madami tayong sinaksak na appliances. Or malaki yung Opo. appliances na isasaksak. Opo, minsan hindi natin consider na masyado palang mataas yung load nito. Yun mo, yung plancha, yung rep, ano pa. Minsan nga may nakita ko, water pump. Yan. Siyempre, malaki-laki yung kumonsume. Pero okay din sana yan. Basta yung extension wire, malaki doon yung wire. Opo, tama. Kung malaki din yung wire, ay malaki yung Size. size ng specific na load, dapat naka-align o kaya Mas malaki. may nakakuha siya, naka-cord siya. O kaya according dun sa, gagamitin mo yung wire dun sa konsumo ng appliance o kaya ng motor. Kasi umiinit yan eh. Opo. Yung maliit na wire, sinaksakan mo ng malaki. Opo, Size. prohibited po yan sa amin sa fire, sa Philippine Electrical Code ang paggamit niyan. Isa pa po is yung daisy chaining. Ano naman yung daisy Yan. chaining? New term yan ah. Opo, yung daisy chaining Di ba yung rope yan? Yung sa rope? sa rope, ginagamit din nun sa rope Rope manship. storage. Yes, pero sa paggamit naman ng tawag dito, extension wire is ang ibig sabihin nun is yung extension wire hindi umabot doon sa specific na location na gusto mo. Dinagdagan Saksak ulit. ulit ng isang extension wire para makapunta doon. Ibig sabihin, isang extension wire, sumaksak ka ng extension wire, isa pang extension wire, masyado nang mahaba, ang tawag doon is daisy chaining. Bawal na bawal po yun sa Philippine Electrical Code and at the same time, fire code. Kasi very prone po siya sa accident. President. Opo. Electrocution. Opo, isa pa po pala no. Kadalasan sa nakikita natin sa mga bahay-bahay, lalo na yung mga made of light materials, yung extension wire na ginawa nilang permanent is pinako na nila. Di ba? Nakapako o kaya gumamit sila ng U-nail. Nako nila sa dingding, sa mga kahoy na made of light materials. Pang samantagal. Yes, hindi po yun. Bawal na bawal po yun. Tandaan po natin, pwedeng ma-damage yung wire, yung insulation nun, and then yung pakal, di ba? Oo. Opo. Conductor. Conductor, pag nagkadikit yun, pwede magkaroon ng Iinit yun. short circuit. And isa pa, napapansin ko din, para matago, kaya makonceal yung mga, tawag dito, yung mga extension wires, yung mga medyo mayaman-yaman naman, is dinalagay nila sa ilalim ng carpet o kaya pinapatungan nila ng, tawag dito, Sofa. Mga ganyan. sofa o kaya yung mga ibang kuha natin, cabinet. Cabinet, oo. Opo, bawal po din yon. Kasi hindi natin visually na-check, nakikita kung ano yung status ng wire. Oh. Sabi ko nga, hindi siya masyadong protected kasi exposed siya sa ano man na pwedeng makadamage sa kanya. Hindi natin napansin, damage na pala, pwedeng pagsimulan Ayan. ng sunog. So, katropang Kai, what is the best remedy or ano ang pinaka-the best na gawin para maprotektahan natin ang ating mga electrical wires? Kasi ika nga sabi mo, 10 years dapat natin i-maintain. Yes. Ngayon, para ma-reach natin yung 10 years, ano ang yung mga pwedeng methods or techniques or yung mga pwede nating i-install para umabot ng 10 years and so on. Yes, sabi ko nga kanina, dapat sumunod tayo sa proper sa standard na pag-install ng ating mga wirings and fixtures. Opo, kung halimbawa exposed, dapat nakatubo siya. Yes. Yung mga connections natin, halimbawa exposed, wala sa junction box, is dapat junction box siya. And then, dapat natin siguraduhin na hindi natin ino-overload yung mga saksakan natin. Po. Halimbawa, sobra yung load, halimbawa, yung isang saksakan natin, naka-design lang siya. Specifically, 10 amperes. Minsan nangyari is, nag-overload tayo, nagsasaksak tayo ng mga appliances na more than 10 amperes. May tinatawag kasi tayong special outlets.
Po, halimbawa ngayon yung aircon. Yung aircon, di ba nakita mo, iba yung design ng sakyan niya. Ngayon, para iba din yung male plug niya. Ngayon, para magkasya, gumagamit tayo ng adapter. Opo, para makasaksak. Yung specific na saksakan, okay, yung convenience outlet ng isang aircon is iba. Opo, kasi label siya o kaya identified siya as nakasaksak siya dapat sa special outlet. Ibig sabihin ko, may specific o kaya tawag dito, may circuit breaker siyang solo. Yeah. Opo, na pwedeng saksakan. Nasa kanya lang. Sa kanya lang dapat. Opo. Opo. Same sa pumps. Sa mga water pumps natin. Dapat yung pumps natin is naka-specify sa isang special outlet. Solo lang yung outlet na yon dun sa panel board. Ayan. So, mag-shoutout muna tayo, katropang Kai. Shoutout nga pala sa kasamahan namin sa stasyon, si Mama Ninin, FO3 Realco. And shoutout din naman kay Hergie, Gina, shoutout. And kay Milkis Tidek, Frane. Sir, shoutout po, good morning. And shoutout din sa kasama natin, dating kasamahan, na ngayon nasa Piodora na at magdadala ng dadala nata tayo ng tamisan mamaya, no? Opo. Tamisan, ayan yung malaking pusit. Hey. Dre, shoutout. Opo. Shoutout din po, Ma'am Loma. Opo, pwede po pala i-shoutout ko yung aming Supremo Emeritus. Yan. Shoutout ko po si Supremo Emeritus namin, si FO3 Neil Murillo. And then sa isa pa naming kasamahan, isa kong katropa, si FO1 Ninoy Serrano. Brother Noy. Yes. At saka, paki-like and subscribe naman po. Hindi naman ata namin ikakayaman yan. Paki-like and subscribe. Itong aming munting, ano bang tawag yan? Reels ba or programa? Yes. So, dito sa aming programa, makakakuha kayo ng kahit konting impormasyon na daily living natin. Yes. Ayan, so let us continue po sa katropang Kai. Ito naman, yung mga may mga nababalitaan tayo, yung tamang paggamit ba ng charger? Kasi ang charger, di ba, sa cellphone ba? Charger sa cellphone, di ba maliit lang ang kuryente, ang let's say, volt or konsumo niya. Bakit merong mga nakukuryente? May mga cases na sabi ka nga nasunog yung charger, may electrocute. So mas maganda bigyan natin yung mga viewers natin ng insight kung paano ba nangyayari yun at ano ba dapat ang ating gawin para maiwasan natin. Opo, isa sa mga dapat malaman ng mga community natin is yung cellphone natin habang sina-charge natin is dapat hindi natin siya ginagamit. Iyan. Bakit? Kasi siyempre, continue yung pag-charge niya, no? Umiinit yung charger, umiinit yung battery. Opo. Isa sa mga kailangan natin gawin is dapat hintayin muna natin ma-full charge yung cellphone. Opo. Tapos, pag na-full charge, saka tanggalin natin, saka natin gamitin. Hindi for the information of everybody po, yung cellphone na nakasaksak habang ginagamit, ang nangyayari po is yung battery po ng cellphone natin is nasisira. Yung efficiency niya, Bumababa. bumababa. Hindi na yung kagaya ng dati. Kaya minsan napapansin nito, madali na malubat. O kaya pala sabi ng mga nabibilhan or mga cellphone companies, kailangan mo siyang i-charge na hindi dapat full charge. And also, kung ilulubat mo naman, dapat hindi siya bumaba ng 20%. Yes, isa pa na. Sabi ko nga, continue. Halimbawa yung cellphone natin, napabayaan natin naka-on. Nakatulog tayo, nakasaksak, naka-on. Continue yung pag-play ng video. Yung charger is umiinit. Yan. Habang umiinit yung charger, hindi natin napapansin. Kasi sabi ko nga, yung mga gamit natin is may kuwan lang yan eh. May mga tamang oras lang ng paggamit. Kahit sabihin natin matibay, branded yung cellphone ko, branded yung charger ko. iPhone. Yes, Fully paid. once na overload natin, okay, na overuse natin yan, is bibigay pa din yan.
hindi lahat ng bagay po is kumbaga permanente o kaya kumbaga sobrang durable o kaya sobrang durable. O once na nasobrahan, na puno, bumigay yung mga safety features, yung mga electronic circuit na sa loob, tendency, syempre sasabog. Nangyayari minsan, lumabog, nagkaroon ng short circuit, na electrocute yung gumagamit kasi nakatulog nga, tabi yung cellphone, walang kaalam-alam na may na pala, may hazard na pala, nakurente siya ngayon, namatay. Oo, kaya sabi ko nga, once na hindi na natin ginagamit, kaya tapos na natin gamitin, kung matutulog na tayo, much better, i-unplug natin, and then ilayo natin sa atin. Oo, para naman makaiwas tayo sa disgrasya and sa sunog. Ayan. So, mga bata, at saka yung kasama niyo yung mga matatanda, na mahilig mag-charge. Yes, supervision pa rin ng mga magulang. Yan. Sina-charge yung cellphone, lobat kasi. Ngayon, ayaw maputol yung pinapanood sa Netflix, Yes. kaya continuous niya pinapanood Okay. at ginagamit. Ngayon, inabutan na siya ng antok, nakatulog. Yes. Yung mga iba nga, di ba, dati na-experience mo din to? Yung kausap mo yung nagbe-bebe time kayo ng asawa mo, no? Opo, syempre, para hindi maputol, nag-usap kayo, Oo. nakatulog ka na, no? Charger. Yes, same din sa mga bata-bata pa, yung may magjojowa, yung mga sobrang in love pa, na pati pagtulog gustong mamonitor, hindi na nila napansin, hindi na nila napansin, nakatulog na pala, nakasaksak yung charger, yung cellphone, nagpe-play pa din. Opo, very sabdos po yan, no? Kaya, opo, parati nating lalahanin. Unang-una, hindi lang dapat yung ating mga feelings o kaya yung ating mga emotion nararamdaman. I-consider pa rin natin yung ating safety. Safety. Opo. Ayan. So, sana naman nabigyan kayo namin ng konting insights, konting learnings pagdating sa electrical safety. Again, ako po si F.O.T.O. Allen Albao and kasama ko po si F.O.T.O. Nipa, aka at Tropangkay, and sa aking idol, si Sir Tropang Slicer. Siyempre, huwag natin kalimutan i-like, share, and follow ang Alejandro Broadcasting Network. And also, gusto kong pasalamatan si Sir Jonathan, ang ating technical staff sa walang sawang pagbigay ng assistance sa amin. Salamat, Sir! At hanggang sa muli po, magkita-kita tayo sa susunod na buwan. Maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat. God bless po. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fujidenzo Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade.
washers and dryers for clean and fresh clothes, and inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.